Magandang araw sa inyong lahat. Ako muli ito si Binibining Glofilin Baez para sa ating Gen Ed 11. At tayo ngayon ay dadako na sa ating Aralin 5, mga napapanahong isyong lokal at nasyonal. At hindi na rin lingid sa inyong kaalaman na talaga namang ang napapanahong isyo ngayon sa ating bansa at sa iba pa ay ang pandemyang COVID-19. At talamak no yung mga impormasyon na makikita natin o maririnig natin sa balita dahil nga ito yung pinaka nakakaapekto sa atin ngayon. Ano nga ba yung mga isyong panlipunan no, na tinutukoy sa ating aralin ngayon? Ito ay ang anumang suliraning nakaapekto sa mga tao sa isang pamayanan. Halimbawa dito sa ating bansang Pilipinas, ano ba yung suliranin na kinakaharap natin? At sunod ay ito din yung mga kondisyon o gawain na mayroong negatibong epekto sa maraming tao na kailangan bigyang pansin. Kailangan bigyan ng pansin dahil nga suliranin siya o issue siya at kailangan bigyang solusyon yung mga bagay na iyon. At sa ating aralin ay may ilan akong halimbawa sa ating isyong panlipunan, hindi lamang dito sa ating bansa, ngunit sa iba pa, no? At nangunguna na riyan ang korupsyon. Ito ay ang sistemang pagnanakaw ng individual na nasa posisyon ng pera ng kinasasakupan niya para sa sariling kapakanan. At nakakalungkot isipin at sa ating realidad sa ating bansa ay talaga namang mayroon pa ring korupsyon. At sabi nga po sa ibang mga pag-aaral ay hindi na po maaalis sa sistema ng Pilipinas yung korupsyon. At ayon nga po dito kay Kumaring Elizabeth Warren, no, nakipagdebate siya patungkol sa korupsyon. Ang korupsyon ay pure and simple. Kumbaga hindi na natin papalawakin pa kung ano nga ba yung ibig sabihin ng korupsyon dahil tayo bilang individual o dahil mamamayang Pilipino tayo, alam na natin kung ano nga ba talaga ang korupsyon. Sa ating aralin ay magbibigay rin ako ng ilang uri ng korupsyon. No? Paano ba nagkakaroon ng korupsyon sa sistemang politikal o sa sistema ng ating bansa? Paano ito nangyayari? No? Unang halimbawa, unang uri ay ang pagtakas sa pagbabayad ng buwis. Ayan. Alam naman nating lahat na kailangan no, bilang mamamayang Filipino, kailangan nating magbayad ng buwis. At nakakalungkot din na ilan sa mga taong nasa posisyon ay hindi po nagbabayad ng buwis. Kumbaga, nangingikil na nga sila at sila pa yung hindi talaga nagbabayad ng karampatang buwis para sa mamamayang Filipino. Ang sunod na uri ay ang ghost project at pasahod. No? Pag sinabi natin ghost project, ito yung mga tumatakbong proyekto na wala namang nagiging kahulugan o nagiging endpoint. Wala siyang literal na proyekto o wala siyang literal na gagawang aktibidad sa ating bansa. At yung mga kagaya ng pasahod na nilalagay nila sa kanilang sistema na wala naman talaga nakakatanggap. Ito yung mga nabubulsa na, no, na pasahod. Sunod ay ang nepotismo at favoritismo. Sa ating bansa, no, sa ating bansang Pilipinas, hindi na po mawawala yung nepotismo. Dahil ito yung pag-akay ng mga taong nasa posisyon dun sa mga kamag-anak nila, no, o dun sa mga kakilala na nila na nabibigyan nila ng pabor patungkol sa kung ano ba yung mayroon sa ating bansa. At kagaya nga ng nepotismo, hindi yon pantay. Hindi pagbibigay balanse sa mamamayang Pilipino at isa din tong uri ng pandaraya sa ating sistemang politikal. Susunod ay ang suhol o lagay o bribery at nakikita na rin natin to no kahit hindi natin o kahit pagbalik-balik na rin natin yung mamamayang Pilipino o yung mga nakikita natin sa ating bansa ay talaga namang mayroong nanunuhol o mayroong nakuha ng lagay sa mga taong may posisyon at kahit yung mga simpleng mga maliliit na Filipino halimbawa sa negosyo ay nagkakaroon na rin ito dahil nga ito yung nasasalamin natin sa kung ano ba yung meron sa ating komunidad. At ang panghuli ay ang pang-aabuso sa kapangyarihan. Ayan, yung pinaka latest na nangyari no, yung police na pumatay sa Samar yung pinatay yung mag-ina no at dahil siya ay pulis ginamit niya yung kanyang kapangyarihan sa
pagpatay sa mga inosenteng tao na hindi naman karapat dapat patayin ay talaga namang ginamitan niya ng dahas at binaril niya hanggang sa ito ay mamatay. Ang sunod ay ang migrasyon o migration no, ng ating mga kababayan sa ibang bansa. Ito yung paglipat ng paninirahan ng tao mula sa isang pook papunta sa ibang lugar. Ito ay maaaring panandalian o pangmatagalan, pansamantala o permanente. Sa ating bansang Pilipinas, talaga namang masasalamin ang migrasyon no, dahil sa paglobo ng OFW sa ating bansa. At nakakalungkot lang din isipin na nagiging takbuhan natin ng mga kababayan natin ang ibang bansa sa kanilang pag-unlad o sa kanilang pagyaman, at hindi na rin naman yun maiiwasan dahil sa totoo naman no, yung ekonomiya na ibinibigay sa atin ng ating bansa ay hindi sapat para sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya napipilitan no na maging OFW o lumipat ng bansa yung ilan sa ating mga kababayan. At ito ay isang isyong panlipunan dahil imbis na sa sariling bansa natin magsilbi yung mga nakatapos ng pag-aaral o yung may mataas na antas na edukasyon, ay sa ibang bansa pa sila nagsisilbi o nagbibigay serbisyo na dapat ay sa ating sariling bansa. At ang ikatlo ay ang kahirapan. Kagaya ng korupsyon o dahil din sa korupsyon, hindi din mawawala ang kahirapan sa isang lipunan kung gano'n no, ang sistemang politikal at sa ekonomiya ng isang bansa, hindi talaga mawawala ito. Ito ay isang kalagayan kung saan hindi nakakamtan ng nakakaranas nito ang mga pangunahing pangangailangan sa pang-araw-araw, pagkain, damit, tirahan, edukasyon. Ayan, kapag may kahirapan, sunod-sunod na din yung mga isyong panlipunan na yan, yung gutom, 'di ba, yung malnutrition, lahat na nagkakaroon na ng sanga-sanga na problema dahil nga po sa kahirapan. At dahil din sa kahirapan yung mga krimen, yung mga pagnanakaw, yan. Diyan na rin yung pinaka puno na pinanggagalingan ng hirap no, o pinanggagalingan ng dahilan kung bakit ba tayo nagkakaroon ng iba pang isyong panlipunan sa ating bansa. At sa ating aralin ay ito lamang ang ating tatalakayin dahil sa inyong aktibidad ay palalawigin pa natin yung kung ano ba talaga yung napapanahong isyong panlipunan na kinakaharap natin ngayon, lalo ninyo bilang mag-aaral. Ano nga ba yung issue na talagang direktang tatama sa inyo sa mga panahong ito, dahil nga po tayo ay nasa gitna ng pandemyang COVID-19. Muli, para sa araw na ito ay maraming salamat sa pakikinig at hangad ko na maunawaan din ninyo ang ibibigay kong gawain dahil ito ay nasa Google Form. At ayan, maraming salamat sa pakikinig. Ako muli si Binibining Baes. Magandang araw.